Kasunod ng pagsertipika bilang urgent ni Pangulong Bongbong Marcos, nagpaalala ang COMELEC sa posibleng dagdag gastos kung hindi maisasabay sa Mayo ang parliamentary elections sa BARM. Ang paliwanag dyan sa pagtutok ni Sandra Aguinaldo. Kasabay dapat ng national and local elections sa Mayo 12, ang parliamentary election sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM. Pero ngayong sinertipikahang urgent ni Pangulong Bongbong Marcos ang panukalang batas na nagpapaliban sa BARM parliamentary elections. Kumilos na rin ang COMELEC para sa posibilidad na isabatas ng Kongreso ang panukala. Pero paalala ng COMELEC, gagastos ng karagdagang 2.5 billion pesos ang gobyerno kung hindi ito isasabay sa eleksyon sa Mayo. Practically po as if magkukonda ka ng special election sa buong rehiyon. Kailangan po ng COMELEC ay 2.5 billion pesos. At yan pong sentimientong yan ay properly conveyed natin sa Kongreso. Paliwanag ni Garcia, sa hiwalay ng parliamentary elections, magkakaroon ng hiwalay ng mga balota, deployment ng gagamitin sa eleksyon, tauhan at iba pa. Matatandaang noong November 4 hanggang 9, nag-file na ng Certificate of Candidacy o COC ang mga nais maupo sa parlamento ng BARM. Ito sana ang pinakaunang parliamentary elections doon matapos ang 5 taon ng Bangsamoro Transition Authority. Kung sakali, ito na ikalawang postponement ng BARM elections. Sinertipikahan ng Pangulo bilang urgent ang panukala para daw mabigyan ng pagkakataon ng BARM na maayos ang structure nito. Matatandaang nagdesisyon ng Korte Suprema na hindi kasama ang lalawigan ng Sulu sa BARM. Kaya nagkaroon ng kwestiyon kung ano ang mangyayari sa 7 seat sa Parliament na nakalaan para dito. Kung sakali pong marireset, mukhang kakailanganin ng ating pong parlamento na maging maliwanag, i-distribute po ba yung 7 seats allocated for Sulu. So, dapat po ma-amend ang election code ng Bangsamoro, ang administrative code, ang local government code. Sa kasalukuyan, nakapasa na sa third and final reading sa Kamara ang bill para sa postponement ng parliamentary elections sa May 11, 2026. Sa Senado naman, aprobado sa ikalawang pagbasa na ipagpaliban ito sa Oktubre ng taong ito. Ayon kay Senate President Cheese Escudero, umaasa siyang ia-adapt ng Kamara ang bersyon ng Senado dahil naaayon ito sa nais ng Malacanang na produkto raw ng maraming debate at diskusyon ng security at election officials. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, nakatutok 24 oras.